Hello again, ganda ka-chika life. Kumusta po kayo mga ka-chika? Heto na naman tayo syempre sa ating panibagong showbiz update. For today's video, meron po tayong update about po kay Miss Catherine Bernardo. Ngunit bago po tayo magpatuloy, gusto ko lamang pupunin ang pagkakataon ito upang pasalamatan ang patuloy niyo pong pagsuporta sa channel na to. Maraming salamat po. So ito na nga po, simulan na po natin. Unang update nga po natin about po kay Mr. Dennis Trillo. On Cloud9 pa rin ang aktor na si Ms. Dennis Trillo matapos nito masungkit ang Best Actor Award sa 48 Gawad Urian. Ginanap po ang awarding ceremony noong nga po Saturday, October 11, 2025 sa Teresa Yongco Auditorium ng De La Salle University sa Maynila. Napalalunan nga po ni Mr. Dennis ang award para sa kanyang pagganap sa pelikulang Green Bones. Official entry nga po ng GMA Pictures noong Metro Manila Film Festival 2024. Gusto ko pong iala itong award na ito sa mga kasamahan ko na bumuo ng pelikula. Halos 200 taong nagtulungan para buuin ang pelikulang Green Bones. Pahayag nga po ni Mr. Dennis sa kanyang acceptance speech. Siyempre po, sa pamumuno ng aming batikang direktor na si Ms. Zigma Tamba Dulay, inaala ko po itong award ito sa kanya. At sa aking kanumenado, si Mr. Roro Mardid at Enzo Osario, sinishare ko itong award na ito sa inyo. Napalanunan din po ng Green Bones ang Best Production Design. Sa Instagram nga po ay tinuloy ni Mr. Dennis ang selebrasyon sa pamamagitan nga po ng pag-post ng larawan hawak ang tropeyo mula nga po sa Gawad Urian. Mas masarap talaga sa pakiramdam, lalo na't pinaghirapan at nakuha sa patas na paraan. Magkahulugan sabi nga po ng multi-awarded actor na sa kanyang caption. Sa kung anumang dahilan ay inedit ni Mr. Dennis ang kanyang caption sa mas masarap talaga sa pakiramdam lalo na't pinaghirapan. Wala makapagsabi kung ano ang tinutumbok nga po ni Mr. Dennis sa kanyang una-unang caption o kaya may particular itong tinutukoy. Kagaya ng mainit na issue ng corruption na laman ng mga balita sa kasalukuyan. Samantala, binahan naman ng greatness mula sa kanyang mga kasamahan sa industriya si Mr. Dennis na sa bagong parangal na kanyang nakuha. Ilan nga po sa mga bumati sa kay Mr. Dennis ay sinad Mr. Dingdong Dantes, Rocco Nacino, Royce Cabrera, Jackie Lu Blanco at Mr. Joros Gamboa. Dumako naman po tayo sa iba nating showbiz update. Tatlo nga po sa apat na acting awards ang napalanunan ng habang nilalamon ng Hydra ang kasaysayan sa Cinemalaya 2025. Best Actress nga po dito si Miss Mylene Dizon, Best Actor naman po si Georgette Lorenzo at Best Supporting Actor naman po si Nanding Joseph. Pero ang tani si Miss Mylene ang present sa awards night na Cinemalaya 2025 na ginanap nga po sa Shangri-La Plaza, Mandaluyong City noong nga pong linggo ng gabi, October 12, 2025. Ang nanalong Best Supporting Actress ay si Miss Rochelle Pangilinan para sa kanyang pagganap sa Child No. 82, Son of Boy Kana. Best Ensemble Performance ang cast ng Open Endings na sina Miss Jasmine Curtis Smith, Janiela Salvador, Clea Pineda at Lena Mamono. Ang itinanghal na Best Picture full length na po ay ang docu-film na Bloom Where You Are Planted. Siyempre po, Best Director naman po si Sari Dalena para si Cinema Actress na ginawaran din ng Special Jury Prize. So ito na nga po, dumako na po tayo sa update natin about po kay Miss Catherine Bernardo. Nagwagi na naman po si Miss Catherine Bernardo bilang isa sa Most Influential Celebrity of the Year mula nga po sa 11 Edoc Circle Awards, kaya naman po nagdiriwang nga po ang mga fans nito sa online world. Maging nga po sa mismong venue na nasabing award na giving body sa UP Diliman nga po ay pinagkaguluhan din po ng mga guro at mag-aaral si Miss Catherine Bernardo. At syempre po, happy po tayo mga fans si Miss Catherine Bernardo dahil nga po finally ay natanggap na nito ng personal ang trophy ng Edoc Circle. Pero alam niyo po ba, hindi po lahat ng mga netizen ay bet ang parangal na binigay po kay Miss Catherine Bernardo. Marami nga pong tumalak sa mismong social media post ng home network ng actress kung saan kinongratulate nga po nila si Miss Catherine Bernardo. May isa nga po tayong comment na nabasa, influential for what? Influential? But stay silent during the most critical times. Ano yun? Most influential na di ginagamit yung influence where it matters. Sayang naman. Ito naman po ang ibang komento. Congrats! Sana magamit mo ang pagiging most influential celebrity of the year sa mga social issues sa bansa. At ito pa po ang malalaan na ating nabasa ha. Na sana raw daw po ay tumulong din daw po si Miss Catherine Bernardo sa mga kababayan natin biktima ng lindol. Alam niyo po ba na hindi yata aware itong mga to na nagpadala po ng ayuda ang aktres sa mga biktima ng kalamidad
lalong-lalo na po dito sa personal po na si Miss Mami Min at ang kanyang panganay na anak na ate na Miss Catherine Bernardo na si Kay, na sila po ang pumunta mismo sa Cebu para magbigay po ng mga tulong sa taga Cebu. Sa totoo lamang po, mga taong to na kung ano-ano sinasabi about po kay Miss Catherine Bernardo. Ito yung mga hindi gusto si Miss Catherine Bernardo, kung ano yung ginagawa. Lagi pong nakatingin. Yung gusto nilang hilain pababa itong si Miss Catherine Bernardo. Kasi na kung ano yung makikita nila pinapaniwalaan. Ngayon naman po na hindi nga po lumalabas yung mga video kung ano yung pagtulong ng pamilya po ni Miss Catherine Bernardo, na hindi nga po mahilig si Miss Catherine Bernardo or hindi siya pwedeng maglabas ng saloobin niya sa kanyang social media. Kasi nga po may sinusunod po na kontrata ito si Miss Catherine Bernardo at iniintindi po ito na mga tunay na nagmamahal kay Miss Catherine Bernardo. Dun po sa ayaw po maniwala or bashing Miss Catherine Bernardo, handito na po, inilabas na nga po namin yung mga ibang video clips kung saan po mismong si Miss Mami Min at Miss Mick Ate Kay nga po ang nag-abot pa mismo sa mga taga Cebu ng kanilang tulong. Sila po mismo ang nagpakahirap para ayusin or ipak yung mga pinamigay nga po nilang relief goods. Kung natatandaan niyo po yung kasagsagan nga po ng rally, hindi po mahilig si Miss Catherine Bernardo na mag-post nga po sa kanyang mga social media account. Pero alam niyo rin po at nakita din po ninyo na si Mami Min at ang mga Catherine Bernardo team is nagbigay po sila ng pagkain, inumin dun po sa naganap na rallying yon. Kung natatandaan niyo po yon. And then now po ngayon is naglabas na nga po kami ng mga videos na itong si Miss Catherine Bernardo, na family nga po ni Miss Catherine Bernardo ay nagbigay po ng tulong dito po sa Cebu na nasalanta. Anyway, ito lang po ang masasabi ko. Whether they like it or not, aminin naman po natin na talaga naman po malaki ang impact at impluensya nga po ni Miss Catherine Bernardo sa madlang Pinoy. Samantala, dumako naman po tayo sa pinakahuli nating showbiz update. Eto na nga po, nagkalat na nga po ang mga fake news at sinasabi kong pamuli na sana po bago po tayo maniwala is mag-fact check muna po tayo. Eto nga po, meron na naman po isang mapagawa ng fake news nga po na nabiktima nga po itong si Miss Chanda Romero. Si Miss Chanda Romero nga po ang pinaka-latest victim ng fake news peddlers dahil nga po pinalabas na patay na po ito. Ang veteran actress naman po na si Miss Annette Briones ang nag-post nga po sa kanyang FB account na mali nga po na namatay na nga daw po itong si Miss Chan. Nilagyan nga po ni Miss Annette ng fake news ang post na nasabing Chanda Romero pumanaw na sa edad na 71 pasado 2:00 ng hapon noong araw po nga ng October 11, 2025. Dahil daw nga po sa atake sa puso, ang aming taus-pusong pakikiramay. Rest in peace, Chanda Romero. Yes po, totoo po yan. Is napaka-fake news po yan. Hindi po talaga totoo yan. Kaya po yung sa makakabasa or makakakita po ng pinost na ganun, is wag niyo pong paniwalaan at wag niyo na pong i-share para hindi na po siya kumalat. Galit na galit nga po si Miss Azenet dahil nga po sa ginawa yung sa kanyang kaibigan. Sabi nga po na isa sa stars na original Temptation Island movie, marami raw daw po ang nagtatanong sa kanya sa isyung patay na daw po ito si Miss Chanda. May mga nagpadala rin daw ng post pero hindi nga siya naniwala agad. Kaya nga daw po tinawagan niya daw po si Little Great, dating modelo actor na brother-in-law nga daw po ni Miss Chanda. Kinumprema nga po nito, ito po ang sabi ni Mr. Lito, fake news, huwag nga raw maniniwala kaya nag-post na ako ng fake news para huwag paniwalaan pa at huwag nang kumalat. Sabi nga raw po ni Mr. Lito kay Miss Annette, buhay na buhay daw po si Miss Chanda Romero. Sobra na nga po talaga, ang kakapal din po talaga ng mga mukha ng ibang nagpo-post ng ganyan para sa mga views, like at pinagkakaparehan po nila ang mga fake news. At ito po ang masakit pa po dito, ang mahirap, yung iningisyo po nila na patay na po yung po mga celebrities. Kaya po, as in, lagi ko nga po sinasabi sa inyo, bago po niyo paniwalaan, mag-fact check muna po kayo bago po maniwala. Sana nga po itigilan na po ang ganyan at tandaan na may cyber libel nga po at bawal na bawal ang pagpapakalat ng fake news at pwede nga po ito makulong. Samantala hanggang ngayon po is wala pa pong pahayag itong si Miss Chanda Romero sa isyong ito. Wala pa po siyang sinasabi kahit na anuman po. Pero sinasabi ko lang po sa inyo, wag na wag po kayo maniniwala sa fake news po na patay na po itong si Miss Chanda Romero dahil hindi po siya totoo. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito,
subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.